Hello guys, good morning. So mayroon tayong dinadiagnose dito na pawala-wala yung lagutok niya. So i-share ko sa inyo to guys para magkaroon kayo ng idea. So sa underneath suspension chinik natin yung bushing, lower arm. Okay, walang sira, walang crack. Ball joint wala ring sira, walang crack. Bearing wala ring sira, walang ring alog. Stabilizer link wala rin. At yung bracket, knuckle arm wala rin. So lahat yan wala dahil napalitan na yan, palitan na. So ang mayroon lang clearance na konti ay yung tie rod dito sa kaliwa. Doon sa kanan wala, mahigpit siya. So ngayon pwedeng considered natin yun na yun ang tumutunog yung tie rod. Pero sa lubak tutunog lang kasi yun pag nagliko yung tie rod. Pagka nalubak hindi yan basta-basta tutunog. So ang nakita natin guys dito kung bakit naging maingay ay yung lip spring. Itong lip spring ay masyado ng weak, compressed na siya. So yan, naka-jack yan siya, ka-jack. Dahil tinitingnan ko yung expand ng spring kung gaano pa kataas yung span niya. So nakita ko guys na yung span niya ay bumaba ng half inch yung span niya. So yan yung isang dahilan, coil spring ang nagkokos ng dahil pagka binaba mo to sasakyan, dadapa yan. Pag may karga na tao o load, mas lalo pang dadapa siya. So pag dumapa siya, that's the time na aabutin na niya to, itong shock absorber, at sisirain niya yung damper shock absorber. So yan yung dahilan kung bakit tumunog, dahil sinira na niya yung shock absorber damper. So yung shock absorber damper guys ay nakalagay dito. Prevent yun guys para hindi siya sumagad sa baba. So ngayon ang gagawin natin is dalawang option. Bibilhan natin ng shock damper para hindi siya sumagad, para hindi niya ma-compress ng husto yung spring, at bibili tayo ng rubber lifter. So yan yung pangalawang option. So rubber lifter dito ilalagay natin para umunat pa yung spring. Pangalawa, yung shock damper, dahil sinira na niya yung shock damper. So nandito yung guma, ito yan. So ito yung guma yan. Ito yung guma na shock damper na sinira niya. So bago to guys nilagay ko, pero sinira pa rin niya, gawa ng weak yung spring. So sumasagad na siya. So ngayon ang gagawin natin, ito siya magagamit yung sasakyan basta ang mga load ay dito sa likod. Wag damihan ng load sa harap, dito lang sa likod yung load niya dapat. So ito yung shock damper na sinira niya. So yan yung dahilan kung bakit sumasagad at lumalagotok yung suspension. So sa iba wala na. So base sa customer, dito lang narinig niya sa So ito na yung na-discover ko dahil sinira niya. So yun yung gagawin natin, bibilhan natin ng shock damper at yung
ah, coil spring lifter para tumaas siya yung spring. Bukod sa tumaas siya ay hindi siya sasagad. So yun yung option. So dalawang option, rubber lifter at saka shock damper. So ito yun, damper. So yun lang guys, sana nakakuha kayo ng konting alam. This is automation. Good morning. So ito guys yung sinasabi ko sa inyong shock damper. Ito, protection to para hindi sumagad yung spring. Kaso gawa ng weak na yung spring, sinira niya to. So ito, may reserba pa ako dito dalawa, pero wala tayong rubber lifter. So yun yung kulang natin, rubber lifter, para maayos yun. So left and right yung lalagyan natin. So naglagay na ako na ito dati para proteksyon nga, para hindi masira yung una, para hindi masira yung shock absorber. Pangalawa, para hindi sumagad yung spring, na yun ang magdudulot ng weak na spring kalaunan. So ito, yan yung itsura. Make